Suho at Park Dojin maghaharap na. Hwang Dong-suk gumawa ng katarantaduhan kung saan pasimuno siya sa pagtakas ng mga bilanggo. Mr. Kang ipapakita na din, ganun na din ang S-rank hunter na si Bae Kyun-ho. Kaya naman halina't simulan na ang chapter 48 up to chapter 50. Nandito na ang mga reporter upang subaybayan ang nangyayari sa city kung saan sa pagsipa muli at sa pagsipa ulit ang ginagawa ng ating bida. Sa isip ni Suho na hindi niya masukat kung gaano na siya kalakas dahil bagsak agad ang halimaw sa isang tira lamang, samantalang habang nakikipaglaban ng ibang hunter ay kanilang naisip na pagkatapos nilang magkaroon ng itim na item ay mas gumaan ang kanilang pakiramdam. Sa pamamagitan daw nito ay kaya na nilang patayin ang mga halimaw na kanilang kinatatakutan kanina, samantalang sa isip ni Suho na mukhang hindi niya na kailangan pang tumulong dahil mas lumakas ang mga hunter dahil sa kanyang shadow item. Ginamit muli ni Suho ang kanyang arouse at pinaliwanag na nagkaroon siya ng skill na shadow creation kung saan kaya niyang gumawa ng tunay na item gamit ang kanyang shadow. Ngayon ay nakagawa siya ng rare item para sa kanyang balikat, isang rare item para sa kanyang braso at common item din para sa kanyang kamay. Iba-iba daw ang grade ng bawat item na kanyang ginagawa dahil ang mga natural niyang nai-imagine ay nagiging rare item, pero ang gauntlet na puwersahan niyang ginawa ay naging common item lamang, kung kaya't kanyang tanong na kailangan ba niyang gawin ng item ayon sa karakteristik ng material mula sa shadow. Nagkaroon na din siya ng shadow storage, subalit limited lamang ito sa shadow item na kanyang nagawa. Ang shadow item contract naman ay isang skill kung saan kapag binigyan mo ng pangalan ng isang shadow item ay magagawa nitong mag-level up, subalit applicable lamang ito sa mga heroic grade pataas na shadow item. Pero ang kanyang malaking katanungan ay ano ba talaga ang ibig sabihin ng kanyang class na white shadow, dahil hindi naman daw nagiging kulay puti ang kanyang shadow, habang sa pagbaba naman ng alien mula sa building ay napatay niya agad ang halimaw. Napangiti ang alien, sabay kinontrol niya ang mga halimaw upang sabay-sabay siyang atakihin, at dito ay ginamit niya ang skill na amplify upang atakihin ng sunod-sunod ang mga halimaw. Nagulat ang mga hunter dahil nagawa ng alien bilang si Park Dojin na patayin ng mabilisan ng mga halimaw, habang si Suho ay naalarma dahil ngumiti ang alien sa kanya na para bang nito'y nababating mga kaibigan. Napaluwa naman si Jinho nang makita niya sa TV ang kanyang pamangkin, sabay sabing dapat daw ay kinontak siya agad nito pagkatapos niyang bumalik. Nakahinga naman ng maayos si Chairman Woo dahil mabuti ang kalagayan ng bida, at isang tawag ang kanyang natanggap kay Mr. Choi kung saan tanong nito kung nakita ba ng chairman ang balita dahil nagpakita na ang lalaking nakaitim na maskara. Nagmamadali naman si Lim Tae-gyu dahil sigurado raw siyang si Suho ang nakaitim na maskara, at kinausap niya na si Park Dojin upang ito ay ulihin, habang nasabi naman ng chairman na huwag gagamit ng dahas dahil wala pa silang sapat na ebidensya na isang masamang tao si Suho. Pagalit na tanong ni Lim Tae-gyu na bakit tinatago ni Suho ang kanyang mukha, kung kaya't sigurado daw siya na isa itong kalaban na may kinalaman sa Star Powder at maaaring siya din ang pumatay kay Lee Min-sung. Wika naman ni Mr. Choi na sa palagay niya ay hindi masama si Suho pero kailangan itong pumunta sa Hunter Association, at ayon sa kanyang investigation ay pamangkin ito ng presidente ng Aginsop na si Jinho na siyang malapit sa chairman ng Hunter Association. Ang rason daw kung bakit tumutulong si Mr. Choi kay Chairman Woo ay naniniwala siya na patas ang judgment nito, kung kaya't mas mainam daw kung pipili ito ng tamang desisyon. Natanggap naman ng alien ang utos ni Lim Tae-gyu at nasabing nasa harap niya na ngayon si Suho, habang sa isip ng bida na si Park Dojin ang hinirang na S-rank hunter kamakailan lamang. Tanong niya kung bakit nakangiti ito habang nakatingin sa kanya, at nasabi ng alien na inutusan siya na dalhin ng bida sa Hunter Association, at sagot naman ni Suho na base sa pagkakasabi ni Park Dojin na hindi siya ini-invite bilang bisita. Sagot muli ng alien na mukhang hindi aware si Suho sa mga nangyayari dahil sa ngayon ay wanted ito bilang suspect sa pagpatay kay Lee Min-sung at sa pagtapakalat ng Star Powder. Napangiti muli ang alien at nasabing mas mainam daw kung sasama na lamang ito ng maayos at hindi nagagawa ng gulo, pero biglang sumingit ang mga hunter upang sabihin na hindi nila alam ang nangyayari, pero tinulungan sila ni Suho kung kahit isa raw itong pang-aabuso ng kapangyarihan. Sagot naman ng bida na okay lamang siya, sabay nagpasalamat sa mga hunter na nagdepensa sa kanya, pero kusa daw siyang sasama kay Park Dojin dahil totally pupunta naman talaga siya sa Hunter Association. Sobrang nakakapilip daw si Suho dahil binigyan pa sila ng bagong kagamitan, subalit natulala ang mga hunter dahil binawi agad ito ng bida dahil nakalimutan lamang pala niya ito. Ngayon ay 14 items over 40 ang nasa kanyang shadow storage, habang sa isip ng alien na ano ang nangyari sa bida dahil paano ito lumakas sa konting panahon lamang, at dahil daw sa paglakas nito ay lumiit na ang tsansa na gagana kay Suho ang Star Fragment, kung kaya't kailangan niya daw i-develop ang Star Fragment upang ito ay gumana sa mga S-rank hunter.
hunter. Isang emergency warning ang nagpakita sa cellphone ng mga hunter dahil nagkaroon ng outbreak sa kulungan ng mga nahuling awakener na gumawa ng masama at inihinala na gumagamit ang mga ito ng star powder. Napahinto si Suho dahil sa kanyang narinig sapagkat kailangan niya raw pigilan ng mga preso, pero sagot ng alien na may mga hunter naman ang pupunta sa lugar na yun, ngunit sagot ng bida na kung gumagamit ng star powder ang mga preso ay tiyak na hindi sapat ang kapangyarihan ng mga hunter para ito'y pigilan. Magkakaroon daw ng problema si Suho kapag hindi ito pumunta agad sa Hunter Association, pero wala nang nagawa ang alien kundi hayaan si Suho dahil sasabihin na lamang niya na siya ay nabigo sa paghuli sa bida, habang si Suho ay nagpasalamat dahil sisiguraduhin niyang siya ay bibisita sa Hunter Association pagkatapos ng kanyang gagawin. Nagmadaling umalis si Suho patungo sa kulungan at natuwa naman ang alien dahil makikita niya na kung gaano ang inilakas ng bida. Pinakita naman ang nangyayari sa loob ng kulungan dahil ngayon ay wasak na ang isang parte ng lugar at nasabi ng isang lalaki na malupit talaga ang mga tao dahil nilagyan sila ng item sa leeg na papatay sa kanila kapag gumamit sila ng kanilang kapangyarihan. Tanong niya sa lahat ng kanyang mga bataan kung tama daw ba ang kanyang sinabi dahil pagkatapos ng malaking sakuna ay ginamit lamang daw nila ang kanilang kapangyarihan upang makuha ang kanilang kagustuhan, pero ang Hunter Association ay ginawa silang kriminal at ikinulong sa lugar na ito. Ngayon daw ay magiganti sila kung kahit malaya daw ang lahat ay labas ang kanilang galit at ipakita sa lahat kung ano ang kayang gawin ng kanilang pigati dahil utos niyan ay trigger ng mga preso na magkaroon ng dungeon break at ang taong ito ay walang iba kundi si Wang Dong-suk, ang dating pinatay ni Jinwoo sa nakaraang mundo. Binalita na sa lahat na nakawala ang mga preso sa kanilang kulungan kung kaya't ang lahat daw na nasa malapit ay kailangan ng lumigas. Isang pinto ang sinira ng isang preso at wala silang nadatnan na nakatira sa loob, at nang sila ay makapagpalit ay tinanong ng isa kung kaya ba nilang lumaban dahil mayroong A-rank hunter to S-rank hunter sa Hunter Association. Sagot ng isang lalaki na hindi raw ba ito nakikinig sa kanilang plano dahil kailangan nilang masakop ang city para maging hostage laban sa mga S-rank hunter, at dagdag pa raw doon ay meron silang star fragment na siyang bigay ni Dong-suk dahil maaaring sinabi lamang na illegal ito ng Hunter Association sapagkat takot daw sila na malesen ang kanilang authority kung lalakas ang lahat. Natuwa ang isang lalaki dahil sa plano ni Dong-suk at bukod pa raw doon ay meron din silang S-rank hunter sa kanilang panig. Inaya ng isang lalaki ang dalawa dahil nakakita siya ng masarap na alak kung kaya't ang dalawa ay agad ding nagmadali dahil sila'y nananabik, habang ang isang babae ay binibidyoan sila dahil nasa kanyang isip na kailangan niya itong i-report, pero sa kanyang pagtingala ay nasa harapan niya na ang mga preso. Pinakita naman si Dong-suk kung saan masaya niyang pinapanood ang ginagawa ng mga preso sa loob ng city dahil sa isang salita niya lamang daw ay nagawa niyang mapasunod kahit ang mga high-ranking na preso. Wika ng isang lalaki na kailangan na nilang umalis habang binibigyan sila ng oras, pero sagot ni Dong-suk na wag daw siyang utusan ng lalaki dahil nalagad lamang siya ng kanyang kapatid, pero sagot ng lalaki na hindi siya kasamahan ng kapatid ni Dong-suk dahil isa siyang taong binayaran para sa trabahong ito. Pinakita na dito si Kang Tae-sik, ang birang hunter na siyang pinatay din dati ni Jinwoo, pero naiinis si Dong-suk dahil minamalit din daw ba siya ni Mr. Kang dahil mas mababa ang kanyang level. Sa isip ni Mr. Kang na umaastang matigas si Dong-suk, pero takot naman itong mag-take ng star fragment dahil sa side effect na pwedeng mangyari kung kaya't kanyang tanong sa sarili kung mas mainam ba na patay na lamang niya ito. Pero bigla niyang naalala ang sinabi ni Dong-suk na wala siyang pakialam sa anumang gawin ng mga preso dahil ang mahalaga ay madala ni Mr. Kang ang kanyang kapatid na si Dong-suk dahil alam naman daw ni Mr. Kang ang mangyayari sa kanya sa oras na ito'y mabigo sa kanyang gagawin. Tanong muli ni Dong-suk kung hindi ba sasagot sa kanya si Mr. Kang, pero sa isip ni Mr. Kang na ayaw niyang magkaroon ng kalaban na isang S-rank hunter kung kaya tinayaan na lamang niya si Dong-suk sa nais nitong gawin. Dito ay handa na sila Chairman Woo na pumunta sa kulungan habang nasabi ni Mr. Choi na ito ang unang beses na makakasama niya ang chairman sa pakikipaglaban, pero sagot ni Mr. Woo na ayaw niyang manood na labang at makitang may masasaktan pang mga sibilyan. Ano daw ang nangyari sa item na pumipigil sa mga preso, at sagot ni Chairman Woo na may sumira sa administration center ng kulungan at kanilang napag-alaman din na may umatake sa mga hunter na malapit sa kulungan. Hindi niya raw akalain na malalagpasan ng kalaban ng mga A-rank hunter na nakabantay at maaaring nagtitake din daw ang mga ito ng star powder dahil mukhang may malakas na nilang ang nagplano ng lahat. Gaya daw ng hinala ni Lim Tae-gyu na may leader ang mga kalaban, at tumanggi daw si Suho na pumunta ng Hunter Association na siyang kinagulat talaga ni Chairman Woo. Sinabi daw ni Suho na tutungo siya sa Jisan Prison at base sa kanilang kinala na may kinalaman ng bida sa pagpapakalat ng star powder ay hindi na kailangan pang ipaliwanag ang lahat dahil pinatay daw ni Suho si Lee Min-soo
Sung upang mapagtakpan ang kanyang kasalanan. Considering na isang false ranker si Sung na tinago ang kanyang lakas, ay tiyak na isa itong kalaban na malaki ang banta sa kanila, kung kaya't ito daw ang kanyang dahilan kung bakit siya sumali sa misyong ito. Sagot ni Chairman Wu na maaaring pumunta si Sung sa Jisan upang tumulong, pero sagot ni Mr. Choi na sinasabi pa din ito ng chairman kahit na nga ba walang bakas si Sung nang ito'y mawala. Tinanggihan nito ang pagsamon sa kanya sa Hunter Association at tinago din daw nito ang kanyang tunay na ranggo. Kailangan daw nilang kumilos na may assumption na isang enemy si Suho, habang sa isip ng alien na hindi niya kayang labanan ng dalawang S-rank hunter at hindi raw ba naisip ng bida na mangyayari ang ganito. Inakala niya na mahihirapan siyang ipakalat ang star fragment dahil sa pinagbawal na ito ng Hunter Association, pero sino daw ba ang mag-aakala na may mga tao ang maghahanap dito kung kahit makikita niya mula sa malayo ang mga nangyayaring laban. Pinakita naman ng bida kung saan nagmamadali ito patungo sa Jisan at inakala niya daw na mabilis siyang makakarating kung gagamitin niya ang power nila ni Gray at nakiusap na tatagan pa ni Gray ang kanyang sarili. Ngayon ay nakarating na siya sa lugar kung saan natanong niya sa sarili kung tama ba ang kanyang napuntahan, subalit bigla siyang nakarinig ng mga boses na humihingi ng tulong. Naiinis siya dahil nakakarinig siya ng pag-iyak dahil sa matalas niyang pandama at mas lalo daw lalaki ang binsala sa bawat oras na lumilipas. Kaya naman agad siyang tumungo sa isang kanto at habang pagod na pagod ay kanyang nakita ang isang grupo ng mga bilanggo kung saan tuwang-tuwa sila sa ginagawa nilang pagpatay. Isang tao at aso daw ang bumagsak mula sa taas habang nagpasalamat naman si Suu kay Gray at pwede na itong magpahinga, pero wika ng mga bukok na ano daw ang magagawa ng bida ay pagod na ang kanyang kalagayan. Subalit mabilis ang pagkilos na ginawa ni Suu na laking gulat ng isang bugok at nakita na lamang niya na bagsak na ang kanyang kasama. Kung nakatakas daw ang mga bugok sa kulungan, dapat daw ay tumakbo na ang mga ito, pero tanong ni Suu kung bakit nagsasagawa pa sila ng kaguluhan sa mga tao at dahil wala daw siyang sapat na oras ay isang beses niya lamang itong sasabihin sapagkat may dalawa lamang daw silang pagpipilian kung tatahimik ba silang matutulog or lalaban sila upang mamatay sa kamay ng ating bida. Pinakita ang nakaraan ni Suu kung saan kasama niya ang kanyang lolo at magtatanong niya kung bakit maraming peklat ito sa katawan. Sagot ni Ilwa na nakuha niya ang kanyang peklat sa pagliligtas ng isang bata sa nasusunog na gusali nang pinigilan niya ang isang lasing sa kanyang panggugulo at marami pang iba. Tanong muli ni Suho na bakit ito ginagawa ng kanyang lolo kahit na nga ba siya ay nasasaktan na, pero sagot ni Ilwa na hindi naman sa hindi siya takot masaktan, pero kusa daw kasing gumagalaw ang kanyang katawan bago pa man siya makapag-isip. Sa kasalukuyan ay napapaligiran si Suho ng mga bilanggo at muli niyang tanong kung tahimik ba silang mawawalan ng malay or mamamatay sila sa oras na sila ay pumalag. Tanong ng isang bugo kung nakita ba ng kanyang kasama ang pagsipa ni Suho, pero tanong din ang pagsagot ng isa dahil isang high-ranking hunter daw ba ang ating bida. Pero sinabi ng isang bugok na hindi nila kailangang mag-alala dahil meron naman silang star fragment at dito ay sabay-sabay nilang kinain ng mga hawak nilang pampalakas kung saan nag-uumapaw daw ang kanilang lakas ngayon na para bang kaya nilang tumalo ng A-rank or kahit isang S-rank hunter pa. Sa palagay daw ni Suho ay nais mamatay ng mga bilanggo base sa kanilang ginawa, pero biglang nagpakita si Lee Min-sung sa kanyang likuran at nasabing bakit kailangan pang magtanong ng ating bida. Dahil nag-take daw ng star fragment ang mga bilanggo ay halata namang lalabanan siya ng mga ito at seryoso daw ba ito ngayon sa kanyang pag-aalinlangan na pumatay habang ang mga inosenteng tao ay namamatay sa kamay ng mga bilanggo. Kung ganun daw pala, hindi na dapat siya nag-expect pa kay Suho dahil ano pa ang silbi ng pagkakaroon nito ng kakaibang class kung bata pa din itong may tuturing sa kanyang kalooban. Kaya naman subukan daw ni Suho ngayon na gumawa ng butas sa katawan ng mga bilanggo gaya ng kanyang pagbutas sa katawan ni Lee Min-sung. Magmadali daw si Suho na ipakita kay Lee Min-sung na kaya nitong pumatay at dito ay tuluyan na nga niyang binawian ng buhay ang isa na kinagulat ng mga bilanggo. Kaya naman agad nilang sinugod si Suho pero madaling binali ng bida ang kamay ng isa, sabay hiniwa ito ng napakarami sa katawan na kanyang kinawalan ng buhay. Nagtataka ang isang bilanggo kung bakit hindi niya makita ang ginawa ni Suho kahit nag-take na siya ng star fragment at sa sumunod na eksena ay pumangit na lang ang kanyang mukha dahil sa atake ni Suho. Sinugod muli ang bida ng ibang bilanggo sa kanyang likod pero gamit ang kanyang shadow ay tinusok niya ito nang hindi man lang lumilingon. Nagpakita muli si Lee Min-sung at nasabing malaki na ang pinagbago ni Suho sa maikling sandali lamang, pero tanong nito kung okay lamang ba napatayin ng mga bilanggo kahit na nga ba pwede naman niya itong patulugin lamang at paano daw nasabi ni Suho na siya ay isang hunter kung hindi nito makilala kung sino ang magic beast at sino ang tao at mukhang naging isa na din itong halimaw na may tuturing. Inutos ni Suho kay Beru na kainin nito ang mga bilanggo upang makita nila ang kanilang alaala dahil kailangan nilang malaman kung sino ang leader at bakit kailangan madamay ang mga sibilyan. Tanong naman ni Beru na
okay lamang ba si Suho dahil naiintindihan niya na nais nitong magligtas ng buhay, ngunit okay lamang ba na kumilos ito nang hindi tinatago ang kanyang pagkatao? Sagot ni Suho na sa totoo lamang ay narito siya para magligtas ng tao, pero nang ito ay kanyang maisip ay bigla siyang nakaramdam ng pagkairita dahil dapat daw ay nag-aanda na sila laban sa Apostol of Itarim, pero kung patuloy ang problema sa mga Awakener ay magiging pabigat lamang sila para sa kanyang ama. Kaya naman hindi na siya magtatago pa dahil kailangan niyang mapag-isa ang lahat, ang natitirang descendant ng mga monarch, ang mga hunter, ang mga kalaban, ang mga items at magic beasts ay titipon-tipunin niya ang lahat upang kanyang maging lakas para ipanglaban sa Itarim. Natuwa naman si Beru dahil ang ibig sabihin daw ba ni Suho ay pasusukuin nito ang lahat upang sumunod sa kanya, pero sagot ni Suho na ang kanyang sinabi ay tungkol sa kanyang magiging kasama sa pakikipaglaban. Upang magawa niya ang bagay na yun ay kailangan muna niyang mailigpit ang mga kalaban, at para makita niya ang mga kalaban na nagtatago sa bawat sulok ng city ay kailangan niyang gumamit ng maraming bilang ng mga shadow, at simula ngayon ay hindi na raw siya mag-aalinlangan pa, at sa mga oras na ito ay gumamit na din siya ng salitang arouse na tiyak na tatayo ang ugat ng mga bilanggo. Sumunod ay pinakita ang isang sasakyan kung saan inatake sila ng isang apoy na nagdahilan ng kanilang pagsabog, at nasabi ng mga bilanggo na malas ang nakasakay dito dahil mali daw ang timing ng kanilang pagmamaneho sa mga oras na ito. Biglang tanong kay Miho kung okay lamang ba ito, pero sagot nito na mabuti naman ang kanyang lagay, at kung ganun daw pala ay pwede silang mag-demand ng reimbursement sa mga sumalakay sa kanila. Sabay bineto niya ang pinto patungo sa mga bilanggo. Nagulat ang mga bugok dahil pinto ng sasakyan ang lumipad sa kanila. Dahil ngayon ay narito sila Miho at isang familiar na itsura, sabay nasabi ni Miho na buti na lamang ay nangyari ang kaguluhan habang nandito sila, at nasabi naman ng kanyang ama na kailangan nilang tapusin ito agad dahil tiyak napapagalitan siya ng kanyang asawa, sapagat ngayon ay pinakita na rin si Baekhyun, ang ama ni Miho at ang guildmaster ng White Tiger Guild.